Unang 50-point game ngayong season, career high pa para kay Paolo Banchero ng Orlando Magic. 37 points pa doon galing ng first half at 15 points galing naman sa free throws. Nakalamang pa ang Orlando Magic noon sa 33 seconds mula sa 3-point shot naman ni Anthony Black. Nagpalitan sila ng 3-point shot ni Piolo ng Pacers. Pang-apat si Banchero sa history ng Magic na merong 50 or more points. 4 kay T-Mac, isa naman kay Nick Anderson at isa din kay Shaq. Muntikan pang maging 50-point triple-double yung kay Banchero, kinulang lang ng isang assist pero franchise record pa rin yun. Si Nikola Jokic naman mahilig sa kabayo, ngayon naman parang kayod kabayo siya sa Denver Nuggets para makuha yung unang panalo versus Toronto Raptors. Inaabot pa ng overtime yun, 15 points pa ang inakyat ng Nuggets para lang makabalik sa game. Unang beses din kay Nikola na back-to-back 40-point game sa karir niya. Meron siyang 40 points, 10 rebounds, 4 assists, 1 steal, 2 blocks, 3 3-point shot. Si Jamal Murray naman nasa 17 points, 9 rebounds at 7 assists. Yun nga lang 6 out of 20 sa field, 30%. Mukhang narinig ata kanina ni Gordon at ni MPJ yung isang episode. Meron silang combine na 29 points at nasa 50% sa field. Lamang pa rin yung Raptors sa bench scoring 37-24. Rival talaga yung Lakers at itong Nuggets kasi yung sa Lakers kinakalabaw, ito naman sa Nuggets kinakabayo. Tinalo naman ng Bulls yung Memphis 126-123. Naging dikit yung game na yon. Si Ja Morant hindi naglaro sa game dahil sa injury sa paa. Reported na kasi yun. Si Lonzo naman naglaro ngayon sa game na meron 2 3-point shot at 6 na assist. Plus 16 pa siya sa plus-minus. Si Zach LaVine naman mukhang nagpapataas ang value, 30 points at 5 3-point shot. Si Ja Morant naging trending sa Twitterverse kahit hindi siya naglaro. Dahil nga nakalagay yon sa mga sportbook na nandun si Ja Morant. Kaso nga lang ang daming natalo doon kasi maraming naglagay sa kanya. Hindi naman kasi kasalanan ni Morant dahil listed talaga siyang questionable sa game. Yun nga lang hindi siya nakalaro nung mismong tip-off na. Ang Dallas naman nanalo kontra Jazz na injured pa ng malala si Taylor Hendricks. Mukhang nabali yung paa niya. Kitang-kita yung naging reaction pa doon ni PJ Washington. Non-contact injury ulit yung nangyari. Sa Dallas, si Kyrie meron 23 points, 6 rebounds at 9 assists. Rare moments din na ang Dallas na nanalo ng si Luka ay hindi umiscore na mahigit 20 points. Nasa 15 points siya, 9 rebounds at 9 assists. Ang panabla kasi doon si Klay Thompson, 18 points, 7 out of 5 mula sa field at nasa 4 out of 11 sa 3-point area. Sa first 3 games ni Klay, almost 20 points, 5 rebounds, 2 steals, 47% sa field at nasa 45% sa 3-point area. Nag-a-average pa si Klay ng 5 3-point shot per game. First time pa kay Luka na meron siyang kakampi na nasa 40 and 40% sa field at nasa 5 3-point shot per game. Natalo ang Lakers kontra sa Phoenix Suns. Another pinalamang na kayo, gusto nyo pang manalo. Niyari nung last quarter lalo na nung 6 seconds. Sinadyang pinaul ni Kevin Durant si LeBron dahil nga may foul to give pa ang Phoenix nun. Delikadong play din yung kasi kung nagkataong na-late si KD ng 1 segundo, yari sila dun. Buti wala sa shooting motion si LeBron. Sinadya nang imintes ni LeBron yung huling free throws niya. Kung nakuha pa nila yon, bad play yung ginawa ni Kevin Durant. Kaso nakuha ng Suns yung bola at doon naman nakakuha ng free throw si Bradley Beal. Medyo struggling si LeBron, 11 points at 8 assists. Si Anthony Davis kinulang ng 1 point para 4 straight 30-point game. Si AD meron 29 points, 15 rebounds at 3 piso. Si Austin Reeves naman 23 points, 8 rebounds at 5 3-point shot. Naka 18 points pa na lamang yung Lakers sa game na yon. 26-8 run ng first quarter. Nagpalamangan pa silang 3 buong game. Ang nag-take over noon sa last quarter, Kevin Durant pa rin. Mukhang inalis nila yung red carpet. Limited lang ang Suns sa 11 turnovers at 20 points turnover points ang nakuha nila sa Lakers. Si KD 30 points, si Booker 33 points.